Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso. Mga kapamilya, magandang umaga po sa inyong lahat, and welcome na naman sa isa na namang episode ng ating Sabado Sikat Specials. And syempre, every Saturday we have this program every morning na talagang sinusubaybayan nyo na. Marami pong salamat sa pagtitrending sa amin, ha? Kayo po ang dahilan yan, mga kapamilya. Syempre sa lahat na nakikinig sa atin sa MOR 101.9, My Only Radio for Life, at syempre sa mga nanonood sa MOR TV. Ito po ang opisyal na taga-interview ng mga sikat sa radyo. Ako po si China Paps. Happy na naman ngayong Sabado ng umaga dahil panigurado ngayon pa lang, I'm really claiming it right now. Ngayon pa lang po, within siguro the next 3 or 5 minutes of this program, magte-trend na naman tayo. Promise, dahil po sa napakaganda nating bisita ngayong umaga, ang our featured artist for this morning's edition of Sabado Sikat. Abay, a few months back, yung unang-una po nating episode ng Sabado Sikat na meron na sa radyo at napapanood nga sa MOR TV, abay, we featured her, paano ba natin determine to? Her ka-love team talaga. Siya ang unang-una nating nakasama na tayo po'y napapanood na dito sa MOR TV. At ngayon, it's been a long time coming, pero eto na, natupad na ang hiling ng karamihan sa inyo. Ang pagte-text nyo at pag-post nyo ng message sa Facebook namin, mabibigyan na ng katuparan ngayon dahil kasama natin the one and the only, probably the hottest young actress we have in the industry right now. Help me in welcoming isa ring tunay na kapamilya, Catherine Bernardo. Ayan. Hi! Hello. Good morning. Good morning. Pasensya na at maaga ka naming inistorbo. Ayos lang po. Anyway, maraming salamat for being here with us today. Yeah, thank you too. Ayan. Parang ang weird ng nararamdaman ni China Pops ngayon kasi ang naaalala ko sa isang Catherine Bernardo ay yung mga panahon na ikaw pa ang kauna-unahang naging si Maya. Opo. Sa Super Ingo. Panood niyan. Di ba? Parang lalabas na naman yung edad ko na ito. Patay tayo dyan. Anyway, so, onting refresher para sa atin. From those days, yung nabanggit ko nga kanina, from the Maya days, na makulit na bata sa Super Ingo, na maarte. Ano yung mga nangyari na leading to where you are right now? After Super Ingo, nag-going bulilit ako. Okay. And then, Super Ingo 1.5, nagkaganyan pa. And, ano ba? After Super parang nag-audition na ako for Mara Clara. Magkaribal. And then, nabigyan kami ng Mara Clara. And then, Way Back Home, gumawa ng movie. Yes, the movie. Then, ano pa ba? Ito na. Princess and I, tas Most Beloved, tas tuloy-tuloy na hanggang ngayon na Got to Believe. So talagang there was never a time in your young career na parang nagkaroon ng lull, nagkaroon ng pahinga, parang super busy ka mula dati, no? Nagkaroon din ako, around, mga 12 years old siguro ako. Doon ako sa awkward stage. The awkward stage, yes. So, ako nun, second year high school. So, nag-focus lang ako nun sa school ko. Ang aga mo nag-second year at 12 years old. I forgot. Mga 12, 13, 14, mga ganyan. Oo, yan. Anyway, kung hindi kaya ikaw ang Catherine Bernardo na tinitingala ng marami ngayon, ano kaya ang buhay mo? Typical school girl. Wait, bakit tumutunog yung bakit tumutunog yung upuan? Okay lang yan. Typical college girl siguro na, siguro nag-aaral ako ng photography din or nag-aaral ako ng baking. Actually, marami ako gustong, ipag-aralan. So, kung may time lang, talaga marami. Di ba, sabi nga, in God's time. Yes. Di ba? Anyway, so, ano sa tingin mo, Kat, yung meron sa'yo as an artist na wala sa iba? Kasi, it's phenomenal. It's phenomenal how you and your partnership on screen with Daniel, kung paano siya talagang kinagat ng mga tao. It's really phenomenal. Maski ang management natin, si ABS-CBN, parang most of them are saying na parang hindi rin ma-explain kung bakit ganun yung magic, di ba? What do you think you have na wala sa iba? Parang ang hirap sagutin pag sa sarili mo. Pero siguro,
yung formula lang naman para maging successful ng kahit sino, kailangan mo lang talaga mag-work hard, tapos andun yung passion mo, at andun yung patience mo siguro sa lahat ng bagay. So, feeling ko yun lang yung ginawa ko. I'm waiting for the right time. And you then, never rushed things, no? Yeah, kahit hindi ka saan. nagmadali. And dapat maganda ka makisama sa mga tao, and then do your best sa lahat. And feeling ko, yun, dadating ka sa point na deserve mo lahat ng blessings dadating sa'yo. Yes, we've seen how you interact with your fans, diba? And ano parang if there's one comment that I could personally give kung the way you and Daniel interact with your fans is totoo. Totoo. Saka diba? Ayaw namin sa tinitreat as fans. Gusto namin na parang kaibigan. As kaibigan, ganyan. Hindi yung parang fans lang yun, ganyan. Hindi, kasi malaking bagay sila talaga. Yeah. Yan. And sila talaga yung dahilan kung ba't kami ganito ni DJ ngayon. Okay. Anyway, how does it feel being the yung love team nyo ni DJ sinusuportahan ng million literally million na mga tao, di ba? How does it feel to be that way, you're on top, ganyan? Masaya talaga. Kasi grabe yung mga Kathniels solid sila, solid. Hindi, solid, basta ang galing-galing nila, tapos yung pagmamahal nila sa'yo, makita mo na yung maganda sa Kathniels, kahit kay DJ or kahit sa akin, kahit magkahiwalay kami, sinusuporta kami individually and as a love team also. So, makita mo na andun yung loyalty nila sa amin, kung gaano sila may kipag-away para sa amin pag may nag-bash lang, ganyan. So, siguro, yung pakikisama sa kanila, yung simpleng pa-picture, ganyan, konting bonding pag may oras, yun lang yung pag-give back namin sa kanila. Okay. Kasi, nabanggit mo yung Kathniels. The first and only time that a radio program actually, an FM radio program, ay actually nag-trend sa Twitter, hindi pala the first and only, the first of so many times na nasumunod was with DJ, yung episode namin with DJ. At malaking instrumento ang pagsuporta ng Kathniels dun sa pagtitrend ng programa. Diba? So that was 3 straight episodes with DJ. Every time magbubukas ng radyo yung mga tao or maglalag on na sa Twitter, sa Facebook, kita nila parang, okay, pakinggan natin ang MOR, nando si DJ. Yeah. So, kudos, saludo ko sa mga Kathniels na nakikinig ngayon. Sa Got to Believe, parang every night since day 1, diba? Ilang days na tayo, ilang months na, every day, iba-iba yung pinapatrend nila. And walang mintes. Walang mintes is the word. Wala. Tuloy-tuloy yan. So, ganun sila. Grabe. Okay. Sige. Eto, on a lighter side naman, may medyo light yung next question natin. Can you remember any of your, kung meron man, what is your most embarrassing moment? Meron sa school, parang pwede ko ba sabihin? Yeah. Why not? Basta, nangyari yan sa school. Basta, sa high school na. Okay. Yeah, basta high school, ganun. Ayaw mo nang mag-expound. Huwag na. Pero nangyari. Okay, so that must be talaga medyo embarrassing. Okay, so yung mga nakakakilala sa'yo ever since na, yung mga classmates mo, maaalala nila yung pag nakikinig sila ngayon. Yan. Okay. Okay. Right now, at this point in your career, ano pa ba gusto mong ma-achieve? Marami pa. Siyempre, sa lahat ng artista, parang dream nila magkaroon ng acting award. And siyempre marami rin akong dreams para sa family ko, sa akin, and basta marami pa akong plans So, siguro mahaba-haba pa talaga yung journey ng ko. Okay. Yeah. So, how similar is the real life Catherine Bernardo to the character you portray sa ngayon sa G2B? Sa Got to Believe, actually medyo similar. Kasi si Chichay, siya, very bubbly girl, fun to be with. Masayahin lang siya. Hindi ka mabobore pagkasama mo siya. And, super close siya sa family niya. Ayan. Okay. So, may mga similarities kami. Hindi lang siguro, hindi ako
wala akong artistic side sa totoong buhay. Kasi si Chichay painter. Yeah. Actually ako, dahil lang sa Got to Believe, parang dun ako nag-into arts din. Parang na-inspire ako dun sa nagtuturo. Okay. Na parang akala ko dati wala akong medyo pagka-artistic side. Pero ngayon, parang nag-enjoy ka. And si Chichay, ano pa ba? Very lovable siya. Lovable ba ako? Well, you seem lovable. And basta, diba? Masaya kasama si Chichay and mas good friend. So feeling ko ganyan naman. Okay. And very simple lang, simple. Ngayon naman, let's look into the musicality ng buhay ni Catherine Bernardo. Kasi siyempre, we're a radio station, we have music right here. Hihingan kita ng 3 inspiring na songs. Local, OPM? Kahit ano. 3 songs that inspire you. Hindi ako prepared na. Ano ba? Siguro The Climb. Okay. Miley Cyrus. About sa journey ng isang tao. When Miley was younger and tamer. Yes, and tamer. Nung ano pa siya, Hannah Montana days niya. Okay. So, ayun. Yan. Sige, kahit na yung The Climb would be very good for us right now. Inspiring naman talaga siya. Diba? Wag na lang gagawing role model ng mga kabataan niya si Miley. Kung gusto niyo ng role model, mga kapamilya, eto, si Catherine, very, very good role model para sa ating mga kabataan. Ako personally, my daughter looks up to you. She watches G2B every night. She makes sure pagdating niya sa school, pagdating niya galing school, she goes over her homework kagad para may time siya sa gabi bago matulog para manood ng Got to Believe. Thank you. Ayan. Anyway, so we'll be pausing for a very short break, mga kapamilya, pero we'll be coming back with more of our kwentuhan with Miss Catherine Bernardo sa pagbabalik po yan ng Sabado Sigat dito lang sa MOR 101.9, my only radio for life.